Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa kwento ng paglalayag sa puso ng isang bata. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Paglalayag sa puso ng isang bata. Si Genoveva Edrosa Matute o mas kilala sa tawag na Aling Bebang ay isa sa pinakadakilang manunulat at kwentista ng panitikang Filipino. Nagtapos ng Bachelor of Secondary Education, major in English, Master's at Doctorate degree sa UST. Si Aling Bebang ay nagkamit ng iba't ibang parangal tulad ng Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, Gawad Kultural, Center of the Philippines para sa Sining Panitikan, Republic Literary Awards ng National Commission for Culture and the Arts, at Lifetime Achievement Award para sa panitikan na ginawad ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang sumusunod na kwento ay base sa katauhan ng isang batang lalaki na naging estudyante ni Matute dati. Nagwagi akdang ito ng Palangka noong 1955. Nata na siya marahil ngayon o baka ama na ng isang mag-anak. Ito ay kung nakaligtas siya sa nakaraang digmaan ngunit ayaw kong isiping baka hindi. Akin siya ay hindi magiging isang binatang hindi kilala, isang ama o isang alaala kaya ng bataan. Sa akin siya ay mananatiling isang batang lalaking may kaliitan, may kaitiman at may 8 taong gulang. Pagkaraan ng daan-daang tinuruan, mga sumipot na natiling saglit at lumisan pagkatapos, pagkaraan ng mga taong ang ilay nagdumali, ang ilay nagmabagal, at ang ilay nakintal sa gunita, buhay na buhay pa sa aking isipan ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan. Ngunit ang buhay sa lahat ay ang isang bagay na itinuro niya sa akin. Isang araw nang siya ang aking maging guro at ako ang kanyang tinuruan. Isa siya sa pinakamaliit sa klase at isa rin sa pinakapangit. Ang bilog at pipis niyang ilong ay lubhang kapansin-pansin at tignan lamang iyo'y mahahabag na sa kanyang tumingin. Kahit ang paraan niya ng pagsasalita ay laban din sa kanya. Mayroon siyang kakatuwang punto na nagpapakilalang siya'y taga-ibang pook. Ngunit may isang bagay na kaibig-ibig sa muntit pangit na batang ito. Kahit sa simula pa lamang, nagpapaiwan siya tuwing hapon kahit hindi na siya hiningin ng gayon. Tutulong siya sa mga tagalinis at siya ang pinakamasipag sa lahat. Siya rin ang pinakahuling umaalis, naglilibot muna sa buong silid upang pulutin ang mga naiiwang panlinis. Hihim ko siyang pinamamasdan habang inaayos niya ang mga ito sa lalagyan. Ipinipinid at pagkatapos ay magtutungo sa likod ng mga hanay ng upuan upang tignan kung tuwid ang bawat isa at sa pintuan lagi siyang lumilingon sa pagsasabi ng "Goodbye, teacher." Sa simula, pinagtakhan ko ang kanyang pagiging mahiyain. Nakikita ko siyang gumagawa ng tahimik at nag-iisa, umiiwas sa iba. Paminsan-minsay nahuhuli ko siyang sumusulyap sa akin upang bawiin lamang agad ang kanyang paningin. Habang tinatanaw ko siya tuwing hapon, pinakahuli sa kanyang mga kasamahan ay naiisip kong alam na alam niya ang kanyang kapangitan, ang kakatuwang paraan ng kanyang pagsasalita. Unti-unti kong napagdudugtong ang mga katotohanan tungkol sa kanyang buhay. Payak ang mga katotohanan. Siya'y isang munting ulilang galing sa lalawigan, lumuwas sa malaking lungsod bilang utusan. At kalahating araw siyang pumapasok sa paaralan upang may makasama sa pagpasok at pag-uwi ang anak ng kanyang Panginoon.
Isang mabagal na paraan ang pag-akit na iyon sa kanya at ang pagtiyak na siya'y mahalaga at sa kanya'y may nagmamahal. Napasuot na siya sa mga kaguluhang bahagi ng buhay ng bawat bata. Nanukso na siya sa mga batang babae, lalo siyang naging malapit sa akin. Lalo siyang naging maalala at mapagmahal. Maligaya na siya. Isang araw nangyari ang hindi inaasahan. Sa paglingon ko sa mga taong nagdaay, naaamin ko sa sarili ko ang lahat ng iyo'y aking kasalanan. Mainit noon ang aking ulo. Umagang umaga pa at ang hindi dapat gawin ay aking ginawa. Napatangay ako sa bugso ng damdamin. Hindi ko na magunita ngayon kung ano ang ginawa ng batang iyon na aking ikinagalit. Ang nagugunita ko na lamang ngayon ay ang matindi kong galit sa kanya, ang pagsasalita ko sa kanyang ipinanliit niya sa kanyang upuan. Limutan ko ang kanyang pag-iisa, ang kanyang kalumbayan ng mabagal na paraan ng pag-akit at pagtiyak sa kanyang siya'y mahalaga at minamahal. Nang hapong iyo'y hindi siya nagpadulas sa pagitan ng mga hanay ng upuan, ngunit siya'y nagtungo sa huling upuan upang kunin ang aking tsinelas, upang paghiwalayin ang mga iyon at upang itapat sa aking mga paa. Nagtungo siya sa tindahang katapat upang ibili ako ng minindal at nagpaiwan siya upang likumin ang mga kagamitan sa paglilinis at upang ayusin ang mga iyon sa lalagyan sa sulok. Nagpantay-pantay rin niya mga upuan sa bawat hanay, gaya ng kanyang kinamihasnan. Ngunit hindi siya tumingin sa akin minsan man lamang ng hapong iyon. Isip ko, napupuot siya sa akin. Sa munti niyang puso'y kinapupuotan niya ako ng pagkapuot na kasintibay ng pagmamahal na inuukol niya sa akin itong mga huling buwan. Ang isa mang batang namulat sa pag-iisa at sa kalumbayan ng pag-iisa at kawalan ng pagmamahal ay makadarama rin sa kawalan ko ng ngayoy paalis na siya, ang naiisip ko ng may kapaitan sa puso. Umagal siya sa pagpapantay sa mga upuan na tila may binubuong kapasiyahan sa kanyang loob. Nagtungo siya sa pintuan at ang kanyang mga yabag ay mabibigat na tila sa isang matandang pagod. Loob ng maraming buwan, ngayon lamang siya hindi lumingon upang magsabi ng, "Goodbye, teacher." Lumabas siya ng tahimik at ang kanyang mabibigat na yabag ay lumayo ng lumayo. Ano ang ginawa kong ito? Ano ang ginawa kong ito? Ito ang itinatanong ko ng paulit-ulit sa aking sarili. Napupuot siya sa akin at ito'y sinabi ko rin ng paulit-ulit sa aking sarili. Bukas, marahil, kung pagpipilitan ko, bukas. Nabigla, ang maitim at pipis na mukha ng batay nakita ko sa pintuan. Ang mga mata niyang nakipagsalubungan sa akin may nagulumihan ng tingin. "Goodbye, teacher," anya, pagkatapos ay umalis na siya. Nagbalik siya upang sabihin niyon sa akin. Kung gaano katagal ako noon, sa pagkakaupo ay hindi ko na magunita ngayon. Ang tangi kong nagugunita ay ang pagpapakumbaba ko sa kalakhan ng puso ng munting batang yaon. Sa nakatitinag na karikta ng kanyang kaluluwa ng sandaling yaon, siya ang aking naging guro. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Paglalayag sa puso ng isang bata. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!